Kapag may nangyaring mali, bihira ang mga tao na huminto muna para hanapin ang totoo. Nagmamadali sila para takasan ang discomfort. Kapag may hindi sigurado, nagiging balisa ang grupo at ang kabanayan ay naghahanap ng masisisi. Sa ganitong mga sandali, ang sisi ay hindi nagpupunta sa mga may malalakas na boses o sa mga pinakakumpiyansa. Madalas napupunta ang sisi sa mga pinakatahimik. Ang mga introvert ay likas na hindi nagmamadaling magsalita, hindi nagpapakita ng emosyon para lang magmukhang inosente, at hindi nakikipag-agawan ng atensyon kapag may tensyon. Ang pagiging tahimik nila ay hindi planado, natural ito. Pero sa mundong iniisip na ang katapatan ay nasusukat sa lakas ng boses at ang pagiging inosente ay kailangang ipakita sa emosyon, nagiging nakakailang ang katahimikan. Dito nagsisimulang magbigay kahulugan ng mga tao sa pananahimik. Napagkakamalan itong may tinatago, may binabalak, o may kasalanan. Ang katahimikan ng mga introvert ay nagiging parang blankong papel kung saan ibinubuhos ng iba ang kanilang takot, hinala at sama ng loob. Kaya kapag may kaguluhan, madalas sa pinakatahimik na pupunta ang sisi. Hindi dahil siya ang may kasalanan, ngunit dahil hindi siya gumagawa ng ingay para patigilin ang panik. Number 1. Ang katahimikan ay napagkakamalang pagiging guilty. Hindi agad sumasagot ang mga introvert dahil hindi sila sanay mag-isip ng reaktibo. Nauuna muna ang pagpaproseso sa loob ng isip. Inaayos ang detalye, tinitimbang ang sitwasyon, at hinihiwalay ang emosyon sa katotohanan bago magsalita. Pero kapag nagkasisiyan na, hindi ito nakikita ng iba. At kapag may hindi nakikita, madaling magkamali ng interpretasyon. Ang inaasahan ng karamihan ay agarang pagtanggi, mabilis na paliwanag at emosyonal na depensa. Kapag wala ang mga ito, napupuno ng hinala ang katahimikan. Ang pananahimik ay nagiging ebidensya. Ang paghinto ay napagkakamalang pag-aalinlangan. Ang pagiging maingat ay napagkakamalang panlilinlang. Ang hindi naiintindihan ng marami ay para sa mga introvert, ang pagsasalita ay responsibilidad, hindi automatic na reaksyon. Mas pipiliin nilang manahimik kaysa magsabi ng mali. Ironically, ang pagiging maingat na ito ang naglalagay sa kanila sa alanganin sa mga sitwasyong mas pinapahalagahan ang bilis kaysa sa katotohanan. Hindi nagtatago ang mga introvert. Inaayos lang nila ang kanilang sasabihin. Pero ang pag-aayos na yon ay nangangailangan ng oras. At ang panik ay walang pasensya. Number 2, ang pagiging kalmado sa gitna ng stress ay mukhang weird para sa iba. Sa mga sitwasyong puno ng stress, nagiging sukatan ng emosyon. Ang takot, galit, inis at halatang pagkabalisa ay madalas ituring na patunay na may alam ang isang tao. At dahil doon, iniisip ng iba na inosente sila. Pero iba ang reaksyon ng mga introvert. Sa halip na sumabog palabas, pinipigilan nila ito sa loob. Bumabagal ang paghinga, tumitigil ang kilos, at kung magsalita man, mahinahon. Para sa mga taong sanay maglabas ng emosyon, ang ganitong calmness ay weird, minsan nakakabahala pa. Ang pagiging kalmado ay napagkakamalang pagiging walang pakialam. Ang kontrol sa emosyon ay iniisip na kawalan ng pagsisisi o malasakit. May tanong sa isip ng iba, paano niya nakakayang manatiling kalmado kung may mali? Ang hindi nila alam, mas nararamdaman ng mga introvert ang stress sa loob, kahit hindi halata. Ang calmness nila ay hindi kawalan ng emosyon, ito ay pagpipigil. Sa kasamaang palad, ang ganitong pagpipigil ay hindi tugma sa inaasahan ng lipunan kung ano ang itsura ng inosente o guilty, kaya nagiging kahina-hinala ang mga introvert. Number 3, ang mga maiingay ang kumokontrol sa kwento. Ang sisi ay hindi laging nabubuo base sa katotohanan. Minsan ito ay nasa timing. Kung sino ang unang nagsalita, siya ang madalas nagdidikta ng kwento. Alam ito ng mga maiingay na personalidad kahit hindi nila namamalayan. Mabilis silang magpaliwanag, magbintang, mag-iba ng direksyon, at punuin ng emosyonal na espasyo bago pa makapag-isip ang iba. Ang kumpiyansa nila ang pumupuno sa katahimikan at napagkakamalan itong kredibilidad.
Samantala, naghihintay ang mga introvert. Pinapansin nila ang mga hindi pagkakatugma sa kwento, nakikinig sa mga pabago-bagong salaysay, at umaasang mahalaga pa rin ang kaligawan sa huli. Pero pagdating ng oras na magsalita sila, buo na ang kwento sa isip ng mga tao. Nakapirmi na ang tingin nila. Muli, ginamit laban sa kanila ang katahimikan. Para sa mga sitwasyong emosyonal, hindi kusang umaangat ang katotohanan. Lumulubog ito sa ingay ng mga malalakas na boses. Ang pagkakamali ng mga introvert ay ang paniniwalang kusa laging mananaig ang tama. Pero sa katotohanan, kadalasan nananalo ang lakas ng boses at huli na dumarating ang katotohanan, kung darating man. Number 4, hindi nagpe-perform na inosente ang mga introvert. Maraming tao ang ipinagtatanggol ang sarili sa pamamagitan ng drama. Tumataas ang boses, paulit-ulit ang pagtanggi, halatang galit o kaya emosyonal na pag-iyak para ipakitang nasasaktan sila. Nasanay ang lipunan na basahin ng mga ganitong kilos bilang totoo at tapat. Hindi ganito ang mga introvert. Para sa kanila hindi kailangang palakihin ang emosyon para patunayang inosente sila. Naniniwala silang mas malakas magsalita ang consistency, logic at ebidensya kaysa sa drama. Pero sa mga sitwasyong mas mahalaga ang appearance kaysa sa nilalaman, nagiging disadvantage ito. Ang hindi nila pag-overreact ay napagkakamalang kawalan ng pakialam. Ang pagiging kontrolado nila ay napagkakamalang yabang. Ang hindi nila pagmamakaawa ay iniisip na pag-iwas. Ang masakit na irony ay ang dignidad na isa sa pinakamalakas na katangian ng mga introvert ang mismong sumisira sa credibility nila. Hindi nila sinusubukang magpabango ng imahe. Ang goal lang nila ay manatiling totoo. At dahil doon, hindi nila naaabot ang inaasahang emosyonal na itsura ng pagiging inosente sa mata ng lipunan. Number 5, madali silang puntiryahin dahil sa pagiging iba. Ang mga introvert ay parang hindi laging sabay sa emosyon ng iba. Mas madalas silang nagmamasid kaysa sumali, mas nakikinig kaysa nagsasalita, at hindi laging pareho ang reaksyon tulad ng sa iba. Hindi agad halata ang pagkakaibang ito, pero kapag may tensyon, lumilitaw ito. Kapag nai-stress ang iba, natural silang naghahanap ng taong hindi ganap na kasama sa agos. Hindi dahil delikado ang taong yon, ngunit dahil mas madaling pagdudahan ang naiiba kaysa sa mga pamilyar. Nagiging madaling sisihin ng introvert dahil lang sa pagiging tahimik at medyo pagkahiwalay, kahit hindi nila sinasadya. Ang pagiging mapag-isip nila ay napagkakamalang may tinatago. Ang pagiging independent nila ay iniisip na kawalan ng pakialam. Kapag may banta ng pananagutan, ang sisi ay madalas napupunta sa taong parang hindi gaanong konektado sa iba. Sa ganitong paraan, ang hinala ay hindi lohikal, panlipunan ito. At dahil sa natural na distansya ng mga introvert, madalas sila ang natutulak sa gilid kapag sumisikip na ang bilog. Number 6, hindi sila sumisingit para iligtas ang kanilang sarili. Kapag may paratang na, bihirang sumingit ang mga introvert. Hindi sila basta pumuputol ng salita para itama ang maling impormasyon o ipakita na sila ang dominante sa usapan. Naghihintay sila, naniniwalang darating din ang oras ng linaw. Nakikinig sila dahil para sa kanila kailangan munang maunawaan bago maresolba. Sa kasamaang palad, ang ganitong pagpipigil ay napagkakamalang pagsuko. Ang katahimikan ay iniisip na pagsang-ayon. Iniisip ng iba na kung may sasabihin ng introvert, sinabi na sana niya agad. Ang hindi alam ng iba ay patuloy na sinusuri ng introvert kung may saysay ba ang usapan, kung kontrolado ba ng kanilang mga emosyon ang mga tao, at kung ang pagsali ba ay hahantong sa katotohanan o lalo lang itong gugulo. Madalas silang manahimik hindi dahil hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit dahil ramdam nilang hindi bukas sa rason ang sitwasyon. Ang katahimikan nila ay hindi takot. Ito ay pagiging mapili. Pero sa mga lugar na emosyon ang nangingibabaw, bihira itong magbigay ng proteksyon. Number 7, ibinabato ng iba ang sarili nilang guilt sa tahimik. Ang mga taong takot mabuking ay madalas unang bumabato ng mga akusasyon. Ginagawa nilang panangga ang pagbibintang para mailayo ang atensyon sa sarili nilang pagdududa o pagkakamali.
At kadalasan hindi nila pinipili yung mga taong lalaban ng reaktibo. Pinipili nila yung mga tahimik, yung mga taong hindi agad papalag sa publiko. Nagiging parang sisidla ng mga introvert ng guilt, kaba at insecurity ng iba. Dahil hindi sila agad gumaganti o sumasagot ng agresibo, parang mas kumakapit ang sisi sa kanila. Ang nagbibintang ay pansamantalang nakakaramdam ng ginhawa. Pakiramdam nila tama sila at sila ang may kontrol. Samantala tahimik na tinatanggap ng introvert ang projection. Dahil dito patuloy na nabubuhay ang maling sistema. Nananatiling nakatago ang tunay na problema habang ang tahimik ang nagdadala ng bigat ng sama-samang discomfort. Hindi ito hustisya. Ito ay kaginhawaan ng isip ng ibang tao. At number 8, huli na dumarating ang katotohanan. Bihirang mapawalang sala agad ang mga introvert. Ang depensa nila ay hindi pasabog. Dahan-dahan itong nabubuo. Habang tumatagal, lumilitaw ang mga patterns. Nagbabago ang mga kwento. Lumalabas ang mga hindi tugma. Bumibigay ang emosyonal na salaysay dahil hindi ito consistent. Napapagod ang mga maiingay sa pagpapanatili ng imahe. Unti-unting lumalabas ang pagiging unstable ng mga nagbibintang. Samantala, nananatiling pareho ang introvert. Steady, consistent sa ugali at nakaangkla sa katotohanan. Ang ganitong katahimikan at consistency ay hindi na maitatanggi. Ang katotohanan ay hindi nagmamadali pero tuloy-tuloy. Mabagal itong lumilitaw, minsan pagkatapos na ng pinsala. Pero kapag dumating na, malinaw ito. Maaaring pagdudahan muna ang introvert pero sa paglipas ng panahon, nabubunyag ang hindi kayang itago ng ingay. Ang lakas nila ay wala sa pagpanalo sa moment na yon. Ito ay nasa pagtitiis hanggang bumagsak ang maling kwento. Unang sinisisi ang mga introvert hindi dahil may kasalanan sila, ngunit dahil ayaw nilang gawing sandata ang ingay. Ang katahimikan nila ay nakakabahala sa mga taong umaasa sa mga emosyonal na gulo para makaramdam ng seguridad. Hinahamon ng pagpipigil nila ang kulturang adik sa mga drama at palabas. Ang katahimikan nila ay hindi dapat maliitin. Ito ay disiplina. Ito ang kakayahang manatiling kalmado habang nagpapanik ang iba, makinig habang may nagbibintang sa kanila, at magtiwala sa realidad kaysa sa pag-arte. Maaaring mangibabaw ang mga nagkakamali sa isang sandali, pero lumilipas ang sandali. Ang katotohanan ay hindi sumisigaw, hindi ito sumisingit, hindi ito namamalimos ng paniniwala. Naghihintay lang ito, at kapag gumuho na ang lahat, ito na lang ang mananatiling nakatayo. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Hi po Sir AP, good evening. Ako ang taong hindi marunong mainggit dahil kung anong meron sila, hindi ko gusto. Salamat po Sir AP and more power sa channel nyo. God bless." Sabi naman ni Vanji Quaresma, "Dami ko talagang nalalaman dito sa channel mo. Kaya di na ako nagtataka, kaya ganun pala ang personality ng mga introvert." Sabi naman ni Amid Labrada, "Para sa akin sir, okay lang na mainggit. Basta gamitin mo lang para sa ikauunlad ng iyong sarili. Good eve sir." At ayon naman kay Law and Order, merong introvert na hindi mainggitin. At shoutout din kila Patterson Gals, Michiko Tobayashi, Titay Zam Sibugay, Mary Ann Panya, Kay Molino, Annalyn Granada, Lorena Bintas, Kalayaan Kapayapaan, Inday Estoy, Ramlat at kay Kati. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba kung bakit hindi mo makikitang naiinggit ang isang introvert? Panoorin mo sa video na to.